When you and Alger got together, Alger was separated. Sa part naman na yun, Miss Tony, alam ko naman wala akong ginawang masama. Kaya lumaban talaga ako. Paano ka Ulit-ulit lumaban? kong sinasabi na hindi ako. Alam ng Diyos, hindi ako. Wala akong kasalanan. Mas importante ba talaga na tignan ka ng maganda ng mga tao? Importante ba anong magiging tingin nila sa'yo? O mas importante kung anong magiging tingin sa'yo ng Diyos? Bakit this year na, sige, I will share my side of the story. Aminin ko na may kids kami, na ito na yung mga anak namin. Hello again. Hello again. Welcome back. Kamusta ang year para sa'yo, AJ? Okay naman po. Maganda po yung pasok ng taon sa akin ngayon. Siguro po kasi mas, ano na po kami, mas carefree na po kami ngayon. Parang may freedom na po kami. Wala nang kailangan itago. Bakit kailangan itago dati? Siyempre, maingay po nung time na yun dahil po sa mga issue. Siyempre, ayaw po namin madama yung mga bata. You first became a mom at 17 years Yes. old. And life-changing yun. Once you become a mom, paano yun? Yung 17? Before po lumabas si Yana, parang ano po ako wala po akong sense of responsibility sa buhay ko. Siya po yung nagturo sa akin na dapat hindi ako magstay sa ganito lang. Dapat may mangyari sa buhay ko. Ilang taon ka nang pumasok ka sa showbiz? Actually, 16 pa lang po, nag-artista na ako. Hindi ko po alam kung naalala po nila ako. Sa GMA Artist Center po, nakapirma po ako ng kontrata. Eh syempre, hindi na po natuloy kasi po, nabuntis po ako that time. Was it a non-showbiz boyfriend or? Non-showbiz po. And then, that time po, nag-start po ako mag-beauty queen. Yes, mga mutya po. And then, sumali po kami sa barangay namin. Kasama po ako sa top na nanalo. Ako po yung pinapresent nila for San Fernando, Pampanga. Ayun ang dapat ka. Opo. Magpa-pageant. Yes. At yung ba talaga dream mo nung bata ka? Yes, opo. Maging beauty queen? Bakit napasok sa pag-artista? Yung tatay ko po. Paano may describe yung relationship mo sa daddy mo? Kasi yung daddy mo, nakalakihan namin nung bata kami, Opo. Jeric Raval is action star. Sa movie, sa Pero po TV. sa bahay, comedian po siya. Magaling po siya magpatawa. Sobrang stricto na, Miss Tony, grabe. Military discipline yung tatay ko kasi doon siya lumaki. Na-experience ko po yung naipitan po ako ng bala. Tapos gaganin? Opo. Oh yes, opo, tama po. Ang sakit na lagyan ng bala, tapos gaganin yung kamay. Yun ang discipline sa'yo? Kasi po, Miss Tony, nag-aaral po ako noon, pinag-aaral po ako. Eh ako, sumasama po ako sa mga kabataan na medyo, Pasaway. Opo, pasaway. Nakarating sa kanya. Tapos after that, hindi na po ako umulit. O kung disciplinarian siya at strict siya, paano kanya napapayag na mag-artista? Mahaba po yung story, Miss Tony. Pero dati po nakatira po ako sa tatay ko. Sa asawa po niya. Yung stepmother ko, si Holiday. Lumaki po ako doon. Umalis po ako nung 14, binalik po ako sa nanay ko. So nung nandun na po ako sa nanay ko, doon na po ako nag-start mag-artista. Magkaiwalay po kami ng bahay ng tatay ko. So nung lumalaki ka, hindi mo nakalakihan na nagsama yung mommy and daddy mo? Hindi po. Hindi ka lumaki with your mom? Hindi po. Pero ngayon po, kasama ko po siya araw-araw. Paano may describe yung relationship mo kasama yung mommy mo dati, nung bata ka? Nung syempre, bago po kami magkasama, teenager, nagka-clash po talaga kami matindi. Saan kayo nagka-clash ng mommy mo nun? Pag naalala mo nung teenager ka? Lumaki po kasi ako sa dad ko, di ba? So nasanay po ako ng pagising ng umaga, papasok, ready na yung uniform, food, service, yan na. So pagdating ko sa nanay ko, gabi po kasi yung trabaho ng nanay ko, seeker siya. So hindi siya nagigising ng umaga. Pagkatapos din kami nagka-clash, nag-aaway kami. Sigawan kami. Kasi yung mga ways na nakalakihan. Opo. Pero habang tumatagal po, nagiging maayos po yung relationship namin. At ngayon, siya din po yung nag-aalaga ng anak ko. And then, dumating po si Aljo. Kailan mo siya na-meet? Nagkita na po kami before sa set nila ng Sandugo kasi nag-work po yung tatay ko dun. Mag-work po sila. Sumama po ako sa tatay ko, pinakilala niya po kay Aljo. Pero that time wala lang po as in wala. As in, simpleng At saka hi, hello. iba pa yung buhay ni Alger nun. You're in a different relationship. Oh, yes. Tapos lumipas po yung ilang years. Nagkita po kami ulit. Doon po kami nag-start. Anong meron kay Alger? Bakit mo nagustuhan? Bakit may nag-spark sa kanya? Ang makagandahan po kasi kay Aljo yung values niya. Alam ko po maraming ko kontra, pero very responsible po siya. At he's a good provider, Miss Tony. Mahirap ba to be in a relationship na alam mong may misconception ng tao sa pagsasama niyo? Yes po, mahirap po yun. Yung nagdasal ko po yun, Miss Tony. Anong- Yung nag-start po kasi kami ni Aljur, sobrang saya namin, masaya lang. Tapos nag-pray po ako, sabi ko, sana po, Lord, ibagsak niyo na po lahat ng problema sa amin. Ha? Ikaw naman ang Yes, kabaliktaran. Gusto mo naman problema. Ang Yes, saya. Para po makita ko lang po kung kami po talaga para sa isa't isa. Kung nandyan po kami para sa isa't isa, nang hindi lang masaya. Para po, hindi na tumagal. Maghiwalay na po kami kung maghihiwalay kami. Parang subukin nyo na kung... Huwag na pong patagalin. Oo, kasi masyado kang masaya. Tapos, di ba may ganung feeling na parang masyadong this is too good to be true? Yes. Magtatagal ba to? Kung hindi, sana matapos na kasi the more na tumagal, the more kang masasaktan. When you were happy, did you think someone was unhappy when you were in a relationship? Hindi naman po, Miss Tony. Kasi nag-start po kami ni Aljur, malinis po talaga. Wala na siya dun sa dati niyang relationship. Wala na po. Pero hindi alam ng tao yun. Hindi po.
Pero po kasi noong time na yun, since ako din po naglabas since bago po ako mag-artista, hindi ko po alam kung anong dapat sabihin at hindi sabihin sa interview. Kaya nagsunod-sunod na yung mga Oo. issue, controversy. Kasi ang dating na sa tao, may overlap sa relationship, naging third party, naging cause ng... Pero hindi po talaga. So, para sa kaalaman ng lahat na may misconception, may judgment, at may assumption sa relationship nyo, when you and Alger got together, Alger was separated. Yes, separated na po talaga sila dati. Nung nakilala mo siya, Opo, na hindi alam yan ng tao. Hindi po. Because this is the chapter na hindi alam ng mga tao because ang iniisip nila, di ba, ang naiwan sa kanila is yung Aljur with the previous relationship. Kaya, di ba, pag may bagong babae in the picture, nasa kanya na lahat ng blame, nasa kanya yung point, Yeah. di ba? So, paano mo hinandle yun? sa part naman na yun, Miss Tony, alam ko naman wala akong ginawang masama. Kaya lumaban talaga ako. Paano ka Ulit-ulit lumaban? kong sinasabi na hindi ako. Alam ng Diyos, hindi ako. Wala akong kasalanan. Pero Miss Tony, hindi naman din po lahat parang galit sa amin. Meron din pa rin pong naniniwala. Lately, Miss Tony, na naiisip ko, bakit nangyari sa akin yung mga yun? Kasi ito yung plano sa akin, ito yung dapat kong pagdaanan. Wala akong magagawa kung ito yung plano sa akin, kung hindi tanggapin. At i-embrace yung nangyayari. Mas importante ba talaga na tignan ka ng maganda ng mga tao? Importante ba anong magiging tingin nila sa'yo? O mas importante kung anong magiging tingin sa'yo ng Diyos? Alam mo kung anong importante, sabihin ko sa'yo. Kung anong tingin sa'yo ng mga anak mo. To them, you are the world. You are the best mom. That's the most important thing. Parang feeling na, sige na, mahusgahan ka na ng lahat, magalit na lahat. Importante, hindi galit sa akin ng mga anak ko. Bakit this year na, sige, I will share my side of the story. Aminin ko na may kids kami, na ito na yung mga anak namin. Kasi Miss Tony, gusto na po namin matapos. Gusto namin maging malaya. Sa bahay lang namin, may mga taong nandoon. Hindi ko kilala. Gusto lang nilang makakapture ng picture sa mga bata. Gusto namin silang ipasyal. Gusto namin silang bigyan ng malalaking birthday celebration. Na-deprive sila doon. I'm sure gustong-gusto mong i-celebrate yung mga milestone na yun. Yung panganay ko po nag-aaral. So, pong pumunta sa school niya, maging present. Si Yana nga, yung pong panganay ko, si Ariana, parang nasanay na po siya. Na? Parang alam niya po yung nangyayari. Hindi ko po siya tinuruan. Pero pag nasa bahay po kami, tawag niya po sa akin, Mami Bats. Pero po pag nasa labas kami, automatic po siya. Tawag niya sa akin, Ate Bats. Noon. Siya na nag-adjust? Yes. Ngayon po, okay, kinausap ko na po siya. Sabi ko, okay lang Mami, okay na tayo. E di ang sakit ng part na yun. Opo. Hindi ka matawag ng anak mo ng mommy in public. Yes, opo. Kasi po ayaw po namin ng issue. Kawawa po yung bata. Sa school nga po, minsan po kasi nahatid po namin siya noon. Nung hindi pa po kami nag-out. Tapos pag alis po namin, kinukulit po siya. Sasabihin, sinong mama mo? Sinong tatay mo? Mga teacher pa po ang nagtatanong. Ano sinasabi ng anak mo? Gumaganon lang po siya. Parang hindi na po niya pinapansin. Si Yana po, napaka-mature po ng batang yun. Emotionally. Alam mo mga bata sensitive sila. Yes. They know what's going on, they feel the energy, they feel the vibe. Di ba? Paano ka nabago ng mga anak mo? Iba-iba po sila ng tinuro sa akin. Si Alkina, masayahing bata. Nakikita ko siya, naglalaro siya sa grass, sa lupa, Carefree. carefree. Sinamahan ko siya. Si Alger, ganun din. Parang nawala sa akin yung pinipilit ko mag-mature. Naging malaro ako, masayahin. Si Abraham. Si Abraham naman po, sobrang relaxing lang po ng batang yun. Tinuro niya lang po sa akin paano mag-relax. Hindi kailangan i-take mo ng seryoso. Si Junior. Si Junior po kasi Miss Tony. Blue baby siya. Nawala na po siya for a while. Bumalik lang po. Nung nakita ko pong nire-revive siya. Wala na po ako ibang dasal nun kung hindi kaligtasan niya. Di baling nawala na lahat. Ang naturo niya po sa akin, appreciation. Kung anong meron ka. Nabuhay siya, masaya na ako. Siguro may pinakamalaking nagturo sa'yo yung pangalawa mo, si Aaron. Isa rin po Yung yung angel mo. nagpatibay sa akin. Kaya nangyari siguro sa akin yun dahil mas magiging mabuting ina ako ngayon. That's why I really believe that once you become a mother, you birth a new version of yourself also. Kaya dapat yung mga birthday ng anak mo, sineselebrate mo yun as your birthday. Kasi nung dumating sila, lumabas yung bagong ikaw. Oh yeah. Iniwan mo na yung dati. Complete transformation yan when a life is born from you. Grabe yung mga pinagdaanan mo. 25 ka pa lang pero talagang pinatibay ka na ng buhay. Naging mom at 17. Lost a child. Went through a relationship na hinusgahan ng mga tao. Gave birth in silence. Raised kids in secret. Mahirap po, Miss Tony. Ang hirap. Isipin niyo po, hindi po ako nagpapa-check up. Ha? Di ba? Bakit naman tayo nakarating sa ganun? Hindi ka na nagpa-check Ginagamot up? ko po yung sarili ko, nagsasearch po ako ng mga opo, vitamins. Eh, kasi po, nung unang baby, si Alkina, meron po kaming pinuntahan na hospital na kinausap naman po namin na discreet or po sanang lalabas. Nilabas pa rin? Nilabas pa rin po. Kaya, nagkaroon po ako ng trauma.
So, anong nangyari po, Miss Tony? Pag po may sakit po ako, ginagamit ko po yung sarili ko. Ha, nung buntis ka. Opo. Grabe, no? For 3 years, ganun yung setup. Yes. Buti na pag-decide nyo na tama na. Let's live our lives naman for ourselves. Dahil nagsawa na rin po kakatago. Yung pangaling baby ko, nakaplano na po. Paglabas niya, pag may chance, ilalabas ko na. Sasabihin ko na lang. Si Abraham pala Si Abraham ang naging susi. Alam mo ba si Abraham ang father of faith? Yes. Father of all nations. Father of all nations. And siya ang unang nagpakita ng faith kay God. Yes. Parang timing din na nung Abraham yung pangalan niya, nagkaroon ka na ng courage to be free. Yes. To be free from the opinions and judgments of others. The truth will set you free. Sarap na nung feeling. Ang sarap ng feeling na nung dumating kayo dito kasama mo yung mga anak mo. Diba? Yes, opo. Kahit saan ka na pumunta ngayon kung gusto nating mag-mall, araw-araw nasa mall. Araw-araw kakain sa labas. Picture here, picture there. Pag may anak ka pa naman, yung phone mo wala nang laman kundi yung picture. 20,000 photos. Actually po, Miss Lahat ng Tony, kilos picture. yung pong mga social media ko parang naging family album na. Diba? Sa dami ng pinagdaanan mo, anong isang bagay na lagi mo ituturo sa mga anak mo? Yung pong maituturo ko sa kanila, Miss Tony, maging malaya po sila. Huwag silang magpapa-apekto. Kahit kanino. Saan ka pinaka-grateful sa ngayon? Yung mga anak ko, nandyan po. Okay sila, healthy sila. Grateful po ako sa nangyayari sa buhay ko ngayon. Kay Aljur, ayos po siyang partner. Basta, wala pong may sakit. Masaya na po ako doon. Anong isang bagay na gusto mong matutunan ng mga tao sa story mo? Maging malakas. Dire-diretso ka lang kahit anong pagsubok yung daanan mo sa buhay. Maging appreciative po talaga. Kung anong meron ka. At kung may pinagdadaanan po tayo, siguro po tanggapin natin kung ano man yung kahirapan ng buhay na pinagdadaanan natin. Kasi ito po yung plano sa atin. Wala tayong magagawa kung hindi i-embrace yung nangyayari sa atin. Okay. Dito natin tatapusin ang ating pag-uusap. Mag-pick a card. Okay. If you could grant one wish to someone, who would it be and why? Siguro po yung wish ni Aljur. Pwede mo bang i-share kung ano yung wish niya? O sa inyo na lang yun? Siguro po sa amin na Okay. gusto. Yung wish po niya, na alam kong para sa lahat. Para po sa pamilya niya, sa una, tsaka po sa amin, sa magulang niya. Uy, grabe ka, Alger. Love na love ka talaga ni AJ. Hindi man lang para sa sarili niya or kahit kanino. Or kahit sa anak niya. Ang wish niya is for Yes. Aljur. Ako naman ang prayer ko, malampasan niyo yung mga lahat ng pagsubok ng buhay, lalo kayong tumatag. Maging happy yung family ninyo, healthy yung mga anak ninyo. Thank you. No more crying, no more tears. This is a new chapter. Diba?